Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah at nagtipon-tipon muli tayo rito sa ating Islamic Center at inshallah makapulot tayo ng magagandang mga aral sa araw na ito. Sa araw na ito, alhamdulillah, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panahon at inshallah dagdagan pa niyang biyaya sa atin ng kaalaman. Amin. Dahil kahit busy tayo sa pang-araw-araw natin sa buhay, kahit busy tayo sa mga gawain natin, binigyan pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na ma-spare natin ang ating oras sa oras na ito, na makapagtipon-tipon tayo, hindi lamang na makapag-aral, bagkus ang isa sa mahalaga sa araw na ito ay yung ma-met natin, masalamuhan natin ang ating mga mahal na mga kapatid sa Islam na matagal na rin nating hindi nakikita, physical, but alam ng Allah subhanahu wa ta'ala nasa loob sila ng ating mga puso. Bago natin tawagin ang ating mga kapatid, isa-isa sa kanila sa pagsasalita, ay gusto kong magkasundo tayo sa ating rules, sa ating pag-aaral o kaya sa ating lecture. Una, kung maaari, i-silent natin yung ating mga telepono para pag may nagsalita ay hindi tayo makakadisturbo. Number 2, kung tayo aalis para kumain, okay lang, pero huwag na natin disturbuhin yung iba. At kung maaari, dito tayo mag-usap tayo, o kaya makinig tayo, para isa lang yung discussion natin. At the end of the lecture, meron tayong portion para sa Q&A, o kaya sa katanungan. At ang mga sisters natin, pwede sila magpadala ng text, o kaya umutos dyan sa mga bata na dalhin dito yung question in a written form. Kaya i-text dito sa kanilang mga asawa o kakilala. At nawa hindi itong simula ng textmate sa hindi mag-asawa, ha? Is padala rito para na mabasa natin ang question at sagutin ng ating mga mahal na kapatid. Also, nais ko rin i-remind ang aking sarili at ating mga mahal na kapatid sa Islam na itong ating mga tagapagsalita ay mga brothers natin na mashallah masigasig sila sa da'wah. Sila ay mga nagtatranslate at sumusulat ng mga aklat. May Allah accept it from them. But tayo, mga kapatid natin, iwasan natin yung masyado nating puriin ang mga kapatid natin. Dahil ang pagpuri sa kanila harap-harapan ay maaari ikamatay na kanilang mga puso. Maaari na isipin nila, ya'udubillah, na talaga sila'y magaling. O maaari isipin din nila na talagang hindi naman ako magaling, ba't ganito, at maliliit sila sa kanilang sarili. It is much better sa ating mga Muslim, pag pumuri tayo sa ating kapatid ay wala sila sa ating harapan. Okay? The most, masabi natin sa kanila, Jazakallah khair, may Allah accept your good deeds. We can talk about them pag wala sila sa harap natin. But in front of us, huwag natin gawin yun dahil hindi yun ay maganda para sa atin. Meron niyang aral sa atin na yung binabati, pwede niyang sabuyan ng buhangin ang mukha ng bumati o kaya yung pumuri sa kanya. Also, hinihiling ko sa ating mga kapatid dating taga rito sa Al-Khubar at ating mga sister sa baba, na ating hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ng ikhlas ang isa't isa sa atin. Lalo lang ating mga bisita, ang ating mga tagapagsalita, ang ating mga kapatid na nagpapalaganap ng Islam, hindi lamang dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo, nabigyan sila ng ikhlas sa kanilang mga niya. Ikhlas, ibig sabihin, nabigyan ng dalisay o kaya sinsirong intensyon na ginagawa lamang ito, hindi para sa kasikatan, hindi para sa makamundong bagay, kundi para sa kaluwalhatian ng Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, inihiling ko rin sa inyong lahat, pati na rin sa aking sarili, na ipanalangin natin sila, nabigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq, ng guidance. Dahil mahalaga ito ang pagbibigay ng ang panalangin natin para sa kanila. Alam natin sa hadith na ang mga
Muslim na kanyang pinapanalangin ang kanyang kapatid na Muslim, ay ang anghel ay nagsasabi, Amin ya Rab, at sa kanya rin. Ibig sabihin, kung pinapanalangin mo ang kapatid mo sa Islam, sa isang bagay, sasabihin ng anghel, Amin, at sabihin din ng anghel, manalangin din ng anghel na ibigay rin sa iyo o sa iyo, sa mga nananalangin, yung kanyang hinihiling para sa kanyang kapatid sa Islam. With this, mga kapatid sa Islam, welcome in behalf sa ating pamunuan dito sa ating Islamic Center dito sa Aqrabiyah, in behalf sa mga kapatid natin na in one way or the other ay ginawa itong programa na ito, ang paghahanda ng lahat, sa kanilang lahat, at sa lahat tayong lahat, we welcome you, all of us, sa itong program natin sa araw na ito. At ang main subject natin sa araw na ito is all about da'wah, o kaya calling people to the fold of Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagdala niya dito sa ating mga brothers from Riyadh na naging safe yung pagpunta nila dito, alhamdulillah. At hiningi din natin sa Allah na sana ay sa mamaya, pag-uwi nila, mamaya ay brother uwi. Inshallah. So, hiningi natin sa Allah na inshallah na gawin din ng Allah na maging safe yung pagbalik nila sa Riyadh mamaya hanggang sa makita nila yung pamilya nila doon. So, alhamdulillah, salamat sa mga brother, alhamdulillah, sa pagkakataon na binigay nyo sa amin, sa aming pag-anyaya. So, ito yung magiging order ng ating lecture. Yung first lecturer natin ay si Brother Noh Caparinho. Yung topic niya is about the dawah is a responsibility of every Muslim. No? So, yung pangalawang lecturer natin ay si Brother Yusuf Butukan, sa Riyadh. Yung lecture ni Brother Yusuf nandito sa harap, yung gwapo din natin, brother, na nakasalamin. Mashallah. Yung lecture ni Brother Yusuf ay regarding sa manners of dawah. Yung paano magagawa ng sa dawah. Yung pangatlong brother natin, isang gwapong brother din, si Brother Muhammad Mendoza, kasama rin yung anak niya, sa Riyadh din. Alhamdulillah, mashallah. So, yung lecture naman ni Brother Muhammad Mendoza ay regarding sa dawah to non-Muslims, dawah to Muslims, dawah to oneself and family. No? And the last but not the least, ang ating mahal na kapatid na si Brother Omar Piñalber, ito sa harap, yung gwapo din na brother na kababayan namin, na Ilonggo din. Andiyan si Brother Muhammad sa likod niya, Brother Muhammad Mendoza. At si Brother Omar nandito sa harap. Ang topic naman ni Brother Omar Piñalber ay yung importance of dawah. So, at inshallah, kung ano man yung idagdag niya sa atin na bilang paalala sa atin. So, alhamdulillah, hindi ko na patatagalin. And inshallah ay gabayan tayo ng Allah at kahit pa paano makuha tayo ng kaalaman para maging gabay natin sa ating pagiging Muslim sa pang-araw-araw. Jazakallah khair. Brother No, Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sa ngalan ng Allah ang mapagpalang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Ang kapayapaan, nawa at pagpapala ng Allah ay mapa sa lahat ng mga propeta, sa kanilang kasamahan, sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Allah sa pagkakataong ito na kung saan, alhamdulillah, yun mga brothers na hindi ko nakita ng matagal, mashallah nakita ko dito, Brother Daud, mashallah. Si brother, tandang-tanda pa niya. Year 2000, huli kami nagkita sa ISKAG. Mashallah, sa akin, di ko na matandaan, pero siya, sariwa pa sa isipan niya. Mashallah. Abdul Majid, Allahu Akbar. So lahat, kilala ko lang ang mukha, mashallah. Nakalimutan ko ng pangalan. Mga brothers and sisters, alhamdulillah, kakasabi lang kanina ni Brother Abdul Majid na huwag pupurihin, ay sinabi, mga gwapo daw yung speaker. Baka maniwala yung mga sister na naikinig. Okay, pumayag na rin tayo, kahit kunwari lang. Alhamdulillah.
Tinignan ko ang oras ko bilang unang tagapagsalita, magsisimula ako ng 9:06. Ngayon, 30 minutes lang, magpapaalam na ako sa inyo. 9:40 na. Nire-respect ko kasi lagi ang oras. Kasi, wow, mawala, yung sa huli, hindi na makapagsalita, tapos na ang program. Pero inshallah, paiksiin natin. Dahil po sa inatang sa akin na paksa ay ang dawa ay tungkulin ng bawat Muslim. Alhamdulillah. Binanggit po ng Allah sa banal na Quran, chapter 16 verse 36, sinabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang pinakamalapit na kalugan sa ating wika, sinabi ng Allah na, katotohanan, nagpadala ako ng mga propeta sa bawat nasyon upang mag-utos na sambahin lamang ang Allah at layuan ang mga maling Diyos. Mapapansin natin dito mga brothers and sisters sa talatang ito na ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga propeta para ipakilala ang Allah. Sambahin ang nag-iisang tagapaglikha at layuan ang mga maling Diyos. Ngayon, alhamdulillah, halos karamihan sa atin dito, mga dating mula sa dilim, napunta sa liwanag, dating sumasamba sa maling Diyos, napunta sa tamang pagkilala sa tunay na Diyos, tungkulin ng bawat isa sa atin. At wala ditong makakaligtas sa atin. May isang scholar na napasyal sa Pilipinas, nag-lecture siya. Alam niyo ba ang tinuran niya? Sa ating bansang Pilipinas, fardo ain ang da'wah. Hindi fardo kifaya. Pag sinabing fardo ain, magkakasala ang hindi magdadawa sa atin. Pag fardo kifaya, may iilan na dyan na nagdadawa, hindi naman nanagot ang iba. Bakit tinuran niya? Anong mga binigay niyang kadahilanan? Unang-una, alam naman natin lahat na ang ating bansang Pilipinas ay dating lugar ng mga Muslim. Na ito'y nasakop at pilit na ipinalitan ng ibang pananampalataya. Yan ang una niyang pinuntok. Pangalawa na ibinigay niya na kadahilanan, pumasok sa ating bansa ang napakaraming mga mangangaral mula sa iba't ibang lugar para i-introduce ang kanilang mga pananampalataya. Kaya makikita natin iba't ibang pananampalataya naglipa na sa ating bansa. Dikit-dikit, mga iba't ibang pananampalataya. Yun ang sinabi niya na kaya kailangan sa atin, obligado sa atin ang pagpapalaganap ng Islam. Babae at lalaki. Ulitin ko, parduin. Magkakasala ang hindi magbahagi. Ngayon sasabihin ng iba, hindi ko kaya. No. Maraming pamamaraan na hindi ka mapag-iiwanan sa da'wa. Kung halimbawa, hindi mo kayang tumayo sa harapan, magsalita ng ganito, kung saan ang talent mo, hanapin mo. Mayroon kaming mga kasama ni Brother Omar sa Pilipinas, born Muslim, hindi mo siya mapag-imam. Hindi mo po siya mapagsalita. Hindi mo po siya makapagpabahagi ng hadith man lang. Alam mo ang talent niya? Magaling siyang lumapit sa mga otoridad para humingi ng permit. Masyaallah, pinupuntahan niya ang mayor, papatulong siya na may radio station sa lugar na yan, bigyan ang mga Muslim ng isang oras man lang. Kahit sa isang linggo. Doon siya magaling. Sabihin mo, hindi ka kasama sa dawa? Masyaallah. Sabihin niya, brother, nakausap ko ng istasyon na yan, ganitong oras ang programa. Kasama siya. Hindi mo talent yun? Nagsusulat ka? Masyaallah. May mga brother tayo, makikita nyo sa Arab News. Di ba, pag linggo may may kasama doon na Tagalog, yung extra. May brother tayo, may kulong siya doon. Bawat labas noon, every week, mayroon siyang kulong tungkol sa Islam. Doon ang talent niya.
Di ka pa rin kaya magsalita ng ganito? Pumunta ka, brad, sa Islamic Center. Libreng pinamimigay ang mga basahin. Kumuha ka, pagsakay mo ng jeep, pamagay mo. Kahit saan ka pumunta, dawa. Pinakawalang-wala na mga brothers na dawa, isabuhay natin ang Islam. Isabuhay natin ang Islam. Nakita sa iyo ang aral ng Islam, Masya Allah, napakalaking dawa. At mayroon ding tinatawag na dawa sikmura. Alam niyo ba ang dawa sikmura? Abay, magpakain ka. Muslim ka, dawa sikmura. Allahu Akbar. Wala, mga brother. At uulitin ko, sa lahat ng mga nagmuslim, saan ka mang galing dito, ng gitnang silangan, pag uwi natin ng Pilipinas, hindi ka makakatanggi na hindi ka magdadawa. Maliban kung ipaglilihim mo na ikaw ay hindi Muslim. Doon ka lang. Pero kung pag uwi mo, magpapakita ka Muslim, mauobliga ka magpaliwanag ng Islam. So, alhamdulillah, sa amin mga tagapagsalita, iikot ng ang paksa sa dawa. Mayroon akong nais talakayin ngayon na napakahalaga. Mga brothers, pansinin nyo ang 5 pillars of Islam. 5 pillars, tingnan nyo. Isa man ang mawala, ang itakwil mo sa 5 pillars, hindi ka matatawag na Muslim. Shahada, sala, sakat, som, hajj, sabihin mo, hindi naman totoo yung som na yan, lalabas tayo sa Islam. Ganyan kahalaga ang pillars, ang haligi. Anong pillars ng umrah? Wearing ihram, tawaf sa Kaaba, saysapan marwa. Hindi mo magawang isa dyan, hindi ka nag-umrah. So, ganang kahalaga ang pillars. Mga brothers, bigyan natin ng pagkakataon ngayon. Ano ang pillars ng dawa? Bakit ko ito pupuntahan? Kasi mga brothers, sa totoo lang, brothers and sisters, wala pala tayong kamalay-malay. Ang tagal na nating, sabi natin, nagdadawa tayo, pero matutuklasan natin, hindi pa pala tayo nagdadawa. Hindi pa pala tayo nagdadawa. Una, alamin mo natin ang ibig sabihin ng dawa. Isang beses, nabigyan ako ng pagkakataon, kausap ko mga brothers, tinanong ko, ano ang dawa? Mga brother, hindi matumbok ang tunay na kahulugan ng dawa. So, paano tayo magsasagawa ng dawa na kung ang dawa mismo, hindi natin naintindihan? Tulad halimbawa, papakilala ang isa sa inyo sa akin na, brother, isa akong PNP. Tapos pinadefine ko sa iyo, what is PNP? Hindi mo alam. Paniwalaan kaya kitang PNP ka? Sasabihin mo sa akin, nagtapos ka ng criminology. Nung pinadefine ko sa iyo criminology, di mo alam. Hindi kita paniwala ng criminology ka. Pagdating sa dawa, dapat yung talagang tayo nagdadawa. At tulad ng binanggit ko, maobliga tayo lahat. Obligado sa atin. Alamin natin ang definition ng dawa. Sabi ng isang brother, dawa, pag-aanyaya. Pag-aanyaya saan? May pag-aanyaya sa sabungan. Saan? Pag-aanyaya saan? Masyaallah, bigyan natin ng madaling maunawaan ang definition ng da'wa. Da'wa, pag-aanyaya sa landas ng Allah na gumawa ng mabuti at layuan ng kasamaan. Okay. Ngayon, puntahan natin ang 3 haligi ng da'wa. Dahil itong 3 haligi, review lang ito sa mga veterano dyan, sa mga baguhan lang na katulad ko. Ang 3 haligi ng dawa, pag hindi natin ito makuha, ibig sabihin hindi tayo nagdadawa. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pillars ng umrah, pag hindi mo nagawa ang say sa Safa Marwa, tawaf sa Kaaba, hindi ka nag-umrah. Idagdag mo ang isang haligi sa Hajj, yung standing on Arafah, doon na lamang, doon makumplito yan. Ngayon, ano ang 3 pillars ng dawa? Ang unang pillars ng dawa, mga brothers and sisters, al-da'iyah. Al-da'iyah. Sino itong al-da'iyah? Siya itong nag-aanyaya. Pangalawang haligi, al-mad'o. Sino ito? Ito yung ating aanyayahan. Pangatlong haligi, anong paksa natin? Al-Islam. Huwag tayong lalayo. Al-Da'iyah. Ngayon,
linawin natin ang Al-Daiya. Kasi alam niyo mga brothers, nung tiningnan ko ang katangian ng Daiya, nahiya ako magpakilalang Daiya ako. Mabigat. Sa isang Daiya, unang-una, kung ano ang kanyang pinapahayag, siya dapat ang unang nagsasabuhay. Hindi magiging epektibo. May napanood akong speaker na Muslim. Nakaupo lahat sila sa entablado. Sinasabi niya, kaming mga Muslim nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Nung tapos na siya, nandun pa sa stage, sa nigarilyo na. Maraming katangian ang Daiya. Isa na lang ang babanggitin ko na ito ang nawawala. Mga brothers, dapat bilang isang nag-aanyaya sa Islam, katangian natin na mahal natin ang ating inaanyayahan. Mahal. Lahat naman tayo, nakaranas na tayo ng true love. Nung may pupuntahan kayong minamahal mo, yung sinisinta mo, anong ginawa mo? Nagbihis ka na parang puging-pugi ka talaga. Nung natiyak mo na sa salamin, ilang bisis kang bumalik, gwapo ka. Anong sinunod mo? Ano ang dapat kong dalhin sa kanya? Nung naridi mo na ang rosas at saka chocolate, ano ang sasabihin ko sa kanya? Inayos mo ang sarili mo, ang dadalhin mo, pati yung pakikipag-usap mo, baka ma-turn off sa'yo. Kung katangian ng sandai na mahal niya ang kanyang ginagawahan, isasaalang-alang mo ang bawat sasabihin mo. Hindi mo siya sasabihan ng inotil gunggong. Mahal mo, gaganyanin mo. Kaya dapat, mga kapatid, at bilang Daiya, nag-aanyaya. Kaya nga, mga brothers, yung totoong nag-aanyaya, pagtanong mo, Assalamualaikum, brother, saan ka galing? Doon sa isang kumpanya, nagdawa. Ano nangyari? Masya Allah, kailan daw uli ako babalik? Natutuwa sila. Kasi nag-aanyaya. Pero ang iba, saan ka galing, brad? Doon nagdawa. Ano nangyari? Asar na asar sa akin. Nagdawa daw, pero mali ang term. Saan nga galing ba? Doon ng asar. Ano nangyari? Ay, asar na asar sa akin. Hindi naiintindihan ang kanyang kalagayan na isang tagapag-anyaya. Sa tingin natin mga brothers and sisters, pag non-Muslim, inanyayahan mo sa landas ng Diyos, sino magalit sa'yo? Anyayahan mong asasinihan, natutuwa yung pa kaya sa landas ng tagapaglikha, patungong paraiso? Kaya sa totoong nag-aanyaya, walang magagalit sa'yo. Sasabihin pa sa'yo ng mga matanda, bakit ngayon lang kayo nakapunta sa lugar namin? Ba't ngayon lang namin narinig yan? Dahil inanyayahan mo. So dapat nag-aanyaya, Al-Daiya. Ngayon, dahil short ang oras natin, kilalanin natin yung Al-Mad'u. Sino yung aanyayahan? Sa banal na Quran, kinategorize sila sa tatlo. Sabi ng Allah, believers, non-believers, at saka mapagkunwari. Hypocrites. Pagdating sa mga scholar, dalawa na lang. Mananampalataya at mga hindi mananampalataya. So ngayon, bilang nag-aanyaya ka, dapat kilala mo ang aanyayahan mo. Walang iniba sa isang pulis. May hostage doon sa kanto. Bilang pulis, dapat kilala mo yung nang-hostage at hino-hostage. Baka mamaya mabaril mo yung hino-hostage. Ganon din sa isang nag-aanyaya. Kilala mo ang aanyayahan mo. Akala natin ang aanyayahan natin ng Muslim, no. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mananampalataya, hinati sa tatlo. Sa simpleng paliwanag, Muslim na mataas, may mga matitibay na Muslim, Muslim na nasa middle, Muslim na nasa baba. Ito yung mga pasaway. Alam na natin kung saan tayo doon. Muslim na mataas, middle, it's a middle, minsan taas, baba, pataas, pababa, taas sa kanyang sa baba. Yan ang Muslim. Ang non-Muslim naman, nahati sila sa apat. Sa apat. Dapat dito natin nakikilala ang ating target. Sino itong apat na mga non-Muslim, non-believers? Una,
atheist. Walang Diyos. Pangalawa, polytheist. Maraming Diyos. Pangatlo, ahlul kitab. Hudyo at Kristiyano. Pang-apat, nandun sila yung mga tinatawag na mapagkunwari. So bilang nag-aanyaya, kilala mo ito. Napunta ka ngayon sa isang lugar, ang dadawahan ng mga Muslim. So, alam mo na, nakategorize mo na sila sa tatlo. Pag napunta ka sa mga non-Muslim, kilala mo. Walang Diyos, maraming Diyos, ahlul kitab, hudyo at Kristiyano. So, sino ito? Nabanggit sa banal na Quran ng Allah na ang pinakamalapit sa atin ay ang Hudyo at Kristiyano. Bakit? Dahil isa lang ang kulang dito. Sa mga tunay na Kristiyano, Hudyo at Kristiyano, isa lang ang wala sa kanila. Yung pagkilala sa huling propeta na si Propeta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yun lang. Pero yun nga yung Kristiyano, hindi yan. Dito sila, ang totoo niyan, dito sila sa polytheist, sa maraming Diyos. Tapos mapagkunwari. So mapagkunwari, mga brothers and sisters, huwag na tayo magtaka. Sa panahon ng Propeta Sallam, nandun na yung mga yan. Dadaigin pa tayo sa sunna yan. Pati sa ating grupo, nandito yan. Kaya maging alerto tayo. Kaya nga may napakinggan ako ng isang Arabo, sabi niya, mas gusto ko pang kasama ang Hudyo. Sasabihin sa harap mo, Hudyo ako, kalabang kita, patayin kita. Pero mapagkunwari, katabi mo yan. Sasalamin ka pa niyan. Hindi mo alam. So yun mga brothers, ngayon, pag pumunta tayo dun sa apat, kasi bilang mga nagpapalaganap, nakakonsentrate talaga tayo sa mga non-Muslim. Walang Diyos, so alam na natin kung paano natin papaabutan ng Islam. Nabanggit niya sa Quran, di ba, ang pinakamalapit sa atin ay Hudyo at Kristiyano, yung ahlul kitab. Pero sa pilosopo, minsan ginagawa ko, sabi ko pinakamalapit sa atin sa totoo lang, atheist. Walang Diyos. Kasi yung haligi ng shahada, la ilaha illallah. Ay sa atheist, nandun na ang la ilaha. Kulang na lang ang illallah. So malapit. Pero hindi, susunod tayo sa Quran. Ang malapit sa atin ay ahlul kitab. So alhamdulillah, sa hindi mananampalataya, sa walang Diyos, simple lang. Paano natin paratingan? May isang Muslim na kausap niya yung hindi Muslim na atheist, walang Diyos. Dinawahan ng Muslim, tinanong sa, walang Diyos, walang Diyos. Hinintuhan ng Muslim, alam mo sa lugar ko, may barko na dumarating, bumababaan mga karga, na wala namang mga tripulante, walang kapitan. Aalis uli, walang kapitan, walang mga crew. Sabi ng atheist, pwede ba tumakbo ang barko na walang kapitan? Sabi ng Muslim, gagalaw ba ang mundo kung wala rin tagapaglikha? Ganun lang sa atheist. So sa maraming Diyos, alam na natin yan. Mashallah, itong nasa harap ko, hindi ito mga bago. Mga veterans na rin yan. So, paalaala lang ito mga brothers. Okay? Nandito pa lang tayo sa Al-Da'iyya, Al-Mad'o. Puntahan natin yung huli. Al-Islam. Ano ang paksa natin? Mga brothers and sisters, huwag tayong lalayo sa Islam. Kung nagtatrabaho ka sa Milo, sa Nestle, tapos ang iniinom mo ay Ovaltine, maaari kang tanggalin sa kumpanya mo. Ibig sabihin, hindi ka kontento sa kumpanya mo. Dapat yung ang kumpanya mo, tinatangkilik mo yon. May paaralan kang pinatayo, lahat ng mga anak mo sa ibang school nag-aaral, palpak ang school mo. Kung ganun. So ganun. Islam ang ating pananampalataya, ito lang iparating natin. Huwag na. Huwag na yung iba. Tingnan nyo sa komersyal sa mga television. Nagbabayad ng malaki, mabanggit lang ang kanyang produkto. Maglalagay sa diaryo, magkano ang one half? Napakamahal. 1/4, may ilagay lang. Ilagay lang ang pangalan ng kanyang produkto. Tapos ikaw, ibang babanggitin mong pananampalataya, ibang aklat ang babanggitin mo, wag. Na parang lumalabas, kulang pang aklat natin. Walang iniba sa isang kandidato. Dalawang magkatunggali.
Yung isa walang ginawa kapag nagsasalita sa entablado. Yung kalabang kong si ganyan, binabanggit ang pangalan, kurap yan. Puro, natapos ang kanyang pananalita, puro pangalan ng kalaban niya. Di nabanggit ang pangalan niya. Kaya pagdating ng halalan, ang nakilala yung kalaban niya. Yun ang naisulat. Kaya talo siya. Mga brothers and sisters, Islam, iparating natin. Hanggat maaari natin bangkitin yun. Na ipaplag pa yung relihiyon nila Ating pananampalataya. Tangkilikin natin ang sarili nating produkto. Ito na ang kailangan. Islam, nahinaan pa ba ito paliwanag? Masya Allah, Islam. Ang katangian ng Islam, karakteristik ng Islam, perfect. Sino magsasabing hindi perfect ang Islam? Clear. Very clear. Practical. Balance. Concise. Clear and concise. Subhanallah. Hindi ba ito ang ating maiparating? Perfectong pananampalataya. Masya Allah. Walang pagkakamali. So ito ang ating ipaliwanag. Masya Allah. May instruction sa akin bago ako napunta dito, pero masya Allah. Alam nyo, gusto ko bang magsalita na marami. Kaya lang tulad ng sinabi ko kanina, mahigpit akong gumalang sa oras. So sana, nakuha natin yon ang pillars ng da'wah. At naintindihan natin, al-da'iyya, nag-aanyaya, al-mad'o, inaanyayahan, hindi yung tinataboy. Inaanyayahan yan. At ang paksa natin, kailangan ang pananampalatayang Islam. Masya Allah, wala na tayong hihilingin pa mga brothers and sisters. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, the best example. Wala na tayong hahanapan pa. Dahil kung may iba pa tayo, titingnan na halimbawa, mas magaling pa tayo sa Propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.